So ito mga kababayan, no? So meron pa tayong topic dito. Okay, teka lang ha. Nakayan natin. So March 9, kahapon pala to, Sabado. Okay. So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, alam naman po natin na kung meron ng senador na talagang porsigido na hindi po ipa-aresto si Kibuloy sa mismong Senado, walang iba po kundi ito si Robin Padilla. Okay. So ngayon, simula nga po kahapon hanggang ngayon, ito Robin, nilangaw sa bawi contempt kay Kibuloy. Okay. So, hanggang ngayon po mga kababayan, 2 araw na lang po mga ka-Streetwise. Kasi po yung taning po dito para po maipasa ni Robin Padilla yung pagpapatigil para ipa-aresto si Kibuloy hanggang Martes na lang po ito. Hanggang March 12 na lang po ito. So, hanggang ngayon po mga kababayan, March 10 na po, 2 araw na lang, 'di ba? Hindi pa rin po nakakakuha ng 4 na pirma pa si Robin Padilla. So, tinabla po siya ng mga senador. So, malaki po yung chance mga kababayan na posible nga talagang mabagsakan po ng arrest warrant si Kibuloy ng Senado. Kasi hanggang ngayon walang gustong pumirma eh. 'Di ba? Ilan ba sila ngayon? 4 lang silang may gusto. Oh. So ngayon basahin natin tong balita from Abante, no? Sabi dito. Wala pang nakukuhang 8 pirma Senator Robin Padilla para mabaliktad ang contempt at arrest warrant na iniutos ng pinuno ng Senate Committee on Women, Children's Family Relations and Gender Equality laban kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Okay. Inamin ito ni Padilla nitong Sabado. So kahapon niya inamin, 'di ba? 3 araw, so ngayon 2 araw na lang. 3 araw bago matapos ang 7 araw na binigay na palugit para mabaliktad ang motion ni Senadora Risa Hontiveros laban kay Kibuloy. Actually mga kababayan, hindi naman po ito palugit. Parte po ito ng procedure po ng committee. Nakalagay mismo yan. So, hindi ito sinabi ni Risa Hontiveros na dapat 7 araw makakuha ka ng boto na 8. Hindi ganoon yun. Kasama po yan sa procedure nila. Nakasulat po yan doon. Di ba? And then, okay, 4 pa lamang ang nakapirma sa manifestation para mabaliktad ang motion ni Hontiveros. Ito ay sina Padilla, Cynthia Villar, Amy Marcos at Bongo. So no wonder, no? Binawi naman ni Senador JB Ejercito ang kanyang pirma habang sina Senador Grace Poe at Rapi Tulfo tumanggi na awatin ang pag-aresto kay Kibuloy. Okay, so 4 pa rin sila. Ang iba pang miyembro ng committee ay sina Nancy Binay, Pia Cayetano, Mark Villar, Senate Pro Tempore Loren Ligarda at Majority Leader Joel Villanueva. So sa bandang baba po ng balita, mukhang meron pa pong pipirmang isa. So kahit po na pumirma yung isa, hindi pa rin makukuha yung 8. So sabi dito, sa 5 senador, si Mark Villar anya ang posibleng mapapirma niya sa manifestation lalo pat pumirma na rin ang kanyang inang na si Cynthia Villar. Okay. So si Mark Villar daw posibleng pumirma. Pero ito mga kababayan, ito sinasabi ko po dito. Kunwari, kayo si Mark Villar at alam mo na malabong umusad yung gusto ni Robin Padilla na huwag ipa-aresto si Kibuloy, pipirma ka pa ba? Diba? Pipirma ka pa ba kung alam mong nonsense na lang yung pirma mo? Ewan ko lang pero hindi naman ako si Mark Villar pero kung kayo po yung tatanungin ko sa inyo, 2 araw na lang, 2 kalahating araw na lang. Hindi, 1 kalahating araw na lang pala, no? 1 kalahating araw na lang. Yung deadline po na naayon po sa committee para po maipasa yung mga tutol sa arrest warrant ka po ni Kibuloy. Okay. So, 1 kalahating araw na lang at kung kunwari kayo si Mark Villar at alam mo na malabo namang makakuha ng 8, pipirma ka pa ba? Tandaan mo, unang ano pa lang ni Mark Villar, di ba? Unang term pa lang niya bilang senador. Yung nanay niya, tapos na yung termino. Na wala namang ginawa sa Senado, kundi
manggagulang. 'Di ba? Ewan ko lang, pero sa tingin ko mukhang malabo. Depende na lang kung tatanga-tanga si Mark Villar. Oh. So dito, so ngayon, ito ngayon yung mga listahan. Actually, ilang beses ko nang pinakita to eh. Itong mga listahan po na to. So, para mas maganda, may picture tayong ginawa. Yan, ito sila. So, ito sila. Ito yung mga pipirma. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 14. Yan. So, sila yung pipirma. So, syempre, 14. So, 13. Okay. 13. Kasi kasama si Rizon Tebero. So, 14 nga, no? So, 14, majority ng 14, 8. So, 8 talaga. So, 8 talaga kailangan niya. Kasi ang kailangan niya namang boto dito is majority votes ng committee. So, kung 14 sila, kung makakuha siya ng 7, wala. Kasi, ano yon, break even yon. Pero kung makakuha siya ng 8, so ibig sabihin nun, majority na yon. So, 8 pa talaga. So, ibig sabihin nun, meron pang 4 na kailangan. So, ngayon, ito ngayon yan. Yung mga may X na yan, parang awa nyo ng mga kababayan, wag nyo nang iboto yung mga yan. Kasi mga ka-streetwise, no, ang problema kasi sa mga Pilipino, merong short attention span pagdating sa politika. Di nga, seriously. Ito yung napansin ko sa mga Pilipino eh. Meron pong short attention span ng mga Pilipino pagdating po sa politika. Okay, ngayon, galit tayo ngayon kasi nga hindi pumirma sila para hindi ipaaresto si Kibuloy. Pero eventually, yung mga bagay po na ginawa po ng mga politiko natin, nakakalimutan po natin yan tuwing eleksyon. O for example natin dito, si Loren Legarda. 'Di ba si Loren Legarda dati, galit na galit tayo diyan. 'Di ba lalong-lalo na nung nalink siya kay Joma Sison, 'di ba? Nung pinaglaban nung pinaglaban ni Loren Legarda, yung kaser. Na yung kaser po na yan, ayan po ay doktrina po ng mga komunista. Sinong nakaalala nun? 2022 lang. Di ba? 2022 lang yon. Na si Loren Legarda galit na galit na yung kaser, ipaglaban natin yung kaser. Di ba? Naling talaga siya kay Joma. And then sinabi rin po ng mga mga tropa ni Ka Eric na si Loren Legarda ay madikit talaga sa grupo ni Joma. At nakakatawa pa dito mga kababayan, nung namatay po si Joma Sison, nag-iisa po si Loren Legarda na nagbigay po ng speech. Yung pagpupugay po sa buhay ni Joma Sison, nagawan ko ng content yun. Di ba? Sa dinami-dami po ng senador, si Loren Legarda po, nagbigay po siya ng message sa pagkamatay ni Joma. Ayun, nakalimutan na natin yun. Samantalang dati, galit na galit tayo doon. Di ba? Dati galit na galit tayo doon, pero ngayon, nakalimutan na natin yung ginawa ni Loren Legarda. So, ibig sabihin nun mga kababayan, ito po yung isa sa mga example na yung mga Pilipino po, pagdating sa politika, merong short attention span. Kasi nakalimutan na kaagad eh. O malamang ito. O. Ngayon nangyari to. Galit na galit tayo. O tapos ngayon malalaman ngayon natin. O next year sa election, Amy Marcos Bongo mananalo sa eleksyon. Short attention span. O di ba? O nalala niya na ngayon. Nakalimutan na, nalala niya ngayon. Di ba? Eh dati noon talagang nilusob ko pa yung Facebook ni Loren Legarda noon eh. Loren ka, gumagano pa talaga ako, nagko-comment talaga doon sa mga post niya eh. Tapos puro angry, puro tawa. Ngayon wala na, normal na ulit. 'Di ba? Normal na ulit. So wag sana ganoon. 'Di ba? Wag nating kalimutan yung mga pinagagawa po ng mga government officials natin, especially nga po kung sila po ay elected officials. 'Di ba? O yan pa, yung kay Pulong nakalimutan na rin. Nakalimutan na rin yung kay Pulong. O di ba? Natabunan ng mga issue, especially kay Kibuloy, nakalimutan na rin. Yung kay Pulong, yung 51 billion. Hindi, sa ano lang kasi yan. Sa politika lang naman yan. Normal naman talaga yan. Kumbaga, na yan eh. Kultura na ng Pilipino kasi yan eh. Tayong magagawa dyan. So yan mga kababayan. So ngayon, ang pinupunto ko lang dito, di ba?
talagang maaaresto talaga si Kibuloy kung ganito po yung sistema natin. At ngayon, alam po ni Kibuloy yan. Naniniwala ako doon, alam po ni Kibuloy yan na si Robin Padilla malabong makakuha po ng 8 boto. Kaya nga may rally sila eh. 'Di ba? Kita nyo fake news ng SMNI meron silang rally, 'di ba? Ngayon pang ilang araw na nila ngayon? Pang-anim na, 'di ba? Ang alam ko pang-anim na ng araw na nila ngayon na nagrarally. 'Di ba? Habang itong mga miyembro po ni Kibuloy sa Maynila napapagod, naiinitan, si Kibuloy po nandun sa Davao nagpapakasasa. 'Di ba? Double ba picture ni Villar? Hindi, isa lang 'yan. Double ba 'yan? Isa lang, magkamukha lang sila nung ni Mark Villar. Oo nga, dalawa nga, no? Dalawa nga yung picture niya, no? So ito nga mga kababayan kasi ito. Kasi nga po, palpak po talaga yung plano nga po ni Kibuloy. Pumalpak talaga sila doon. Kasi unang-una, ang plano talaga nila Kibuloy is makakuha ng 8 boto para hindi nga po siya maaresto. So ngayon, ang ginawa naman nila ngayon, nag-rally. Nag-rally sila 7 araw. Sa tingin nyo ba, Tuesday 1 week ng rally na, no? Balik Tuesday. So pang 6, pang 5 pa lang ngayon. 5, bukas 6, pang 7 sa Tuesday. So pang 5 pa lang ngayon. 'Di ba? So pang 5 na pa lang ngayon. So ngayon mga kababayan, ako naniniwala talaga ako kung ano ba talaga yung pinakaplano nila dito. Kasi mga kababayan, ang plano talaga nila dito, magsimula ng rally. Okay, ginawa na nila yan, obvious naman, 'di ba? Magsimula ng rally and then mag-invite ng mga taong sasama sa rally. Yun nga lang ang nangyari, sila lang din po nagrarally. Wala naman po silang nai-invite. Ang dami na nilang inimbitahan ng mga speaker para magsalita sa harapan ng rally nila. Wala pa rin po silang nahihikayat na sumama sa rally. So ang ginawa nga ng SMNI para dagdag naman ito ng publicity, nag-fake news. Ang sabi niya 50,000 daw po yung mga sumama sa rally. Pero putang 50,000 ba 'yan? Kayang-kayang bilangin 'to eh. Wala namang 50,000 'yan eh. 'Di ba? Pero in reality 800 lang 'yan. Okay. So ang plano nila kasi dito, 'di ba? Magparami ng mga sumasama sa rally, and then pag madami na, gagalitin nila. 'Di ba nakita niyo yung mga speech, 'di ba? Provocative eh. Masyadong provocative yung mga speech nila doon eh. Ginagalit po nila yung mga tao. Ayun nga lang, sinong gagalitin mo kung kayo-kayo lang din naman yung pumunta. So ayun, kapag nagalit yung mga tao, lulusob na sa Malacanang yan. So at least mga kababayan, okay to. Palpak, epic failed. Epic failed mga kababayan. Hindi po katulad nung nangyari po kay Gloria, 'di ba? Nung nangyari kay Gloria noon, nung inaresto po si Erap, lumusob po yung mga supporter ni Erap sa Malacanang. Kasama dapat ako noon, bata pa ako noon, siguro mga 18, 17. College pa ako noon eh, nung nangyari kay Erap. Kasama kami noon. 'Di ba kasi pro Erap ako noon eh. Sigaw-sigawan kami noon, ibagsak, ganun. Galit na galit kami noon. Lalong-lalo na nung inaresto si Erap. Galit na galit kami noon. Eh nung nagsalita si Enrile. At saka si Miriam Defensor Santiago. Sabi ni Miriam, gusto ko nang lumusob ng Malacanang, sabi ni Miriam. Hindi nga, kakwento ko lang kasi ngayon ko lang naalala eh. Nung rally nga po ni Erap noon, sabi ni Miriam, gusto ko nang lumusob ng Malacanang, sabi niya ganoon. Yung mga tao sigawan, galit na galit talaga. Pati ako galit na galit ako noon eh. Lusob tayo. Tapos sabi ni Miriam noon, andun ako noon eh. Sabi ni Miriam, alam kong gusto niyo nang lumusob, yun nga lang. Ayaw ni Presidente Erap kasi baka masaktan kayo. 'Di ba? Provocative eh. Sabi ng mga tao, hindi, naka-ready kami. Galit na galit kami noon. Tapos nung lulusob na, sabi ko sa tropa ko, lulusob ba talaga tayo? Parang tayo lang ata pinain ng mga taong to ah. Sabi ko. So umuwi kami, uwi kami ng bahay. So ang nangyari noon, kinabukasan, lumusob talaga sila ng madaling araw sa Malacanang. Tapos nagkaroon pa ng away sa Makati noon, nagbatuhan yung mga makamasa at saka yung mga nagtatrabaho sa Makati, nagbabatuhan.
Sabi ko, buti na lang, hindi ako pumunta doon. So ganun mga kababayan, ganun yung plano. Sana ni Kibuloy, galitin yung mga tao and then lumusob sa Malacanang. So ibig sabihin nun mga kababayan, hindi sapat na dahilan yung pag-provoke nila para gamitin yung SMNI. Mababa. Ano yung nag-cover nito yung Channel 27. Yung nag-cover niyan. Channel 27. UNTV. Oo. Hindi po katulad nung nangyari kay Erap na talagang merong merong hugot, 'di ba? Kumbaga malalim talaga yung pinagmulan nung panahon ni Erap kung bakit lumusob po yung mga tao sa Malacanang noon. Pero ngayon, walang ganun. So hindi pa ganung kalala yung nangyayari po na para magkaroon nga po ng what do you call this? Para po pabagsakin po ang gobyerno natin. So palpak sila. 'Di ba? Di lang naalala ko lang nangyari nung EDSA 3. Nandun kami noon. Kasi pro Erap talaga ako noon. And then yung nangyari noon nung napatalsik na si Erap, nanumpa na si Gloria, naging pro Gloria naman ako noon. Wala eh. Bata pa ako noon eh. 'Di ba? 'Yun. So yun mga kababayan, no. Ano ba? Okay na. Okay. So yun mga ka-streetwise, no. So kayo nga po mga kababayan, no. Ano masasabi niyo nga po dito sa epic failed na plano po ni Robin Padilla at saka nung kampo nga po ni Kibuloy. So dito po natin makikita na hindi naman pala talaga ganun kalala yung yung plano para pabagsakin po yung administrasyon po ni PBBM. Kasi kung talagang malakas po talaga yung pwersa nila, dapat po ngayon pa lang nagpapanik na po tayo. Pero wala eh. 'Di ba? Tinatawanan lang natin sila eh. 'Di ba? So, yun po sa Team Replace po, ano nga po masasabi niyo nga po doon? Then pa-comment na po sa baba, diyan po sa 572 po na nanonood. So, sa hindi pa po nakapag-like, palike na lang din po ng video na to para po makatulong po sa algorithms po ng content po na to. Yun, so, thank you po mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod po na video. Okay.